Alam natin na nakakarinig na tayo ng mga Christmas song. Amen. At yung po yung mga, yung Only in the Philippines, no? Usapan natin para yung bond servant. Amen. Basahin po muna natin. To the will and authority of another. Ito raw nakita natin yung total o complete pagsuko ng kanyang buhay sa kagustuhan at sa pagsunod sa autoridad o sa kapamahalaan ng iba. Kaya dito makikita natin yung pag sinabi mong bondservant, alam naman natin pag sinabing alipin. Di ba? Ibig sabihin, talagang ikaw ay meron kang sumusunod, meron kang nakatataas sa'yo na sumusunod ka doon sa mga bagay na ginagawa, na pinag-uutos sa atin. Amen. Ito pong salitang ito ay ginamit yan, napakaganda yan, na hindi ibig sabihin to na tayo po ay aalipinin ng Diyos. Diba? Ipinakikita rito na yung isang alipin, dapat ganito yung paglilingkod na ginagawa natin. Kasi ang alipin, kapag nagsaserve yan, binibigay yung pinaka-the best. Amen. Kaya nga po, gusto natin, ang pinaka-focus natin dito, yung salitang paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yung bondservant, ganyan po yung ginagawa niya. Basta talata, amen? Yan. Ang sabi sa Lucas 17:7-10, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo agad siyang kumain upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako, habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Di ba ganyan, parang yung mga katulong sa bahay. Di ba, pag yung mga pinagsaserban tayo, di ba, yung mga katulong ba, kayo ba nauunang kumakain? Yung sila ba nauunang kumain kaysa doon sa may-ari? Hindi. Di ba, pinagsisilbahan na muna to. Next, ang nagsasalita rito si Jesus Christ. Sabi niyan, pinasasalamatan ba ng amo yung kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Amen. Ito'y binanggit ni Jesus Christ. Sabi ko nga po kanina, gusto niya yung paglilingkod natin sa Diyos katulad ng isang alipin. Di ba? Katulad po ng isang bondservant. Di ba? Sa Greek word yan yung doulos eh. Di ba? Alam na natin yung dati umaatin tayo doon sa mga seminar at sa mga mentoring sa Doulos for Christ, di ba? Yan yung ibig sabihin ng napakagandang word yan. Kasi yan yung pagpapakita ng isang Kristiyano, isang mananampalataya na naglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. Amen? Kaya po yan po yung natin. Kaya dito makikita natin sa talatang yan na binasa natin, kasi nung panahon ni Christ, lahat po talaga ng mga alipin, sabi nga po, nasa ilalim ng kumpletong autoridad ng kanilang Panginoon. Ibig sabihin, alam na natin, di ba, pag nagbasa tayo ng Bible, meron talagang mga alipin na tinatawag o yung mga katulong sa bahay, talagang binebenta sila, at yung authority noon, hawak talaga sila ng kanilang amo. Di ba? Ganun. Kaya pag sila yung nagtrabaho, talagang ibinibigay nila yung the best doon sa kanilang pinamumuhay. Ganun din. Tayo bilang alipin, ang Diyos, yung ating pinakaamo, ganun din dapat gusto ng Panginoon, ganun yung pagsaserve na gagawin natin sa pag-ating Panginoon. Amen. Kaya dito makikita natin, dapat natin, sabi rito,
dapat natin kunin o yung ganitong klase ng paglilingkod ng maayos sa Diyos. Sabi rito, ang ating paglilingkod ay laging kulang. Di ba? Alam nyo, yung ginagawa natin, siguro sabihin natin, Pastor, ako linggo-linggo, umaattend ako ng church, may ministry ako, nagse-cell group ako, nagbabasa ako ng Bible, nanalangin. Alam mo, yun yung mga pagse-serve, paglilingkod natin sa Panginoon. Pero yung binabanggit mo, yung kulang pa yon doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo na paglilingkod. Di ba? Siya nga po, di ba? Siya ay pumunta rito sa lupa, hindi para maglingkod, di ba? Hindi para paglingkuran, kundi maglingkod para sa atin. Kaya hindi natin pwedeng masabi yung ganung bagay pagdating doon sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, ito po yung sabi po rito. Next slide. Ayan. Ang sabi ni Martin Luther, a Christian is independent in every respect, a bondservant to none. A Christian is dutiful, servant in every respect, owing a duty to everyone. Sa Tagalog, sabi nga po nito, ang isang Kristiyano ay malaya at independente sa lahat ng aspeto, isang alipin sa wala. Sabi rin, ang isang Kristiyano ay isang masunuring lingkod, sa lahat ng aspeto may utang na tungkulin sa lahat. Ganon yung tingin ni Martin Luther sa mga bondservant. Tayo daw lahat, kapag bondservant ka, may tungkulin ka sa lahat. Maglilingkod ka para sa lahat. Wala kang pagpipiliin. Yun yung pagiging bondservant. Tayo daw mga Kristiyano, sabi ni Martin Luther, ganun daw tayo. Diba? Ganun daw yung life. Kasi, yung total kaya natin dito, yung pagiging Kasi minsan yung paglilingkod natin bilang tayo po, na nandito kay lahat. Yung paglilingkod na ginagawa natin, hindi natin, hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Hindi natin sinoseryoso yung ating paglilingkod. Diba? Kasi, hindi ganun kasi ang bondservant eh. Diba? Hindi yung kung kailan mo lang gusto, doon ka lang magsaserve, doon ka lang pupunta sa church. Hindi ganun yung pagiging Christian na sinasabi ni Martin Luther at ang Panginoon ganun. Amen. Kaya dito, yung pag-uusapan na po natin dito, i-discuss natin sa buong buwan ng Setyembre yung ating mga kadahilanan ng paglilingkod bilang isang bondservant. Kaya makikita kasi, minsan ang tingin natin, di ba, Pastor, alam ko, di ba, ang tingin natin kasi, yung term na service, paglilingkod, inisip natin sa mga leader lang naman yan, sa mga pastor lang yan, sa mga may ministry lang yan. No! Hindi ganun po yung natin. Lahat tayo rito, amen, thank you bro. Lahat po tayo rito ay nagsaserve sa ating Panginoon. Yung ginagawa mo, nandito ka, you are service, naglilingkod ka sa Panginoon. Yung paglilingkod mo, yung pagsamba mo, yun yung paglilingkod mo sa Panginoon. Diba? Iba-iba nga lang yung level, iba-iba lang nga lang yung aspeto kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon. Merong mga tao, merong mga mananampalataya na every Sunday umatin tapos meron pa silang mga ministry. Kaya dito dapat maintindihan natin na yung pagiging Kristiyano natin, hindi yan basta-basta lang na babaliwalain natin. Mahalaga yung paglilingkod, kaya nakita natin, maraming mga mananampalataya nawawala. Bakit? Hindi niya pinapahalagahan eh. Ang akala niya lang kasi, yung pagdating sa paglilingkod, yung meron kang posisyon, meron kang title, o meron kang ministry, hindi. Lahat tayo. Kaya nga tayo, ang sabi nga po rin sa binasa natin, di ba? Yung binigay na example ni Christ sa Lucas, di ba? Kung paano yung ginagawa ng alipin, gano'n, di ba? Ang sabi niya, ako yung walang kabuluhang alipin. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Gusto ni Christ, gusto ng Diyos, gano'n yung pagsaserve na ginagawa natin. Ang problema sa atin, di ba? Minsan hindi gano'n yung mga pananaw natin sa buhay. Kaya minsan, magtataka ka, bakit nakikita mo yung ibang Christian bine-bless, bakit ikaw hindi? Huwag mong tanongin ng Diyos, ang tanongin mo yung sarili mo, paano ka ba nagsaserve sa Panginoon? Paano ba yung paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon? Di ba? Kaya nga, huwag kang magtataka, huwag mong titignan, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Ikaw mo tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung ginagawa ko pagdating sa ating Panginoon? Amen? Kaya yun po yung anuhin natin. Ngayon po, sa buong buwan, na next slide. Yan. Ito po yung mga topic natin sa buong buwan ng Setyembre. Yung first week natin, ngayon pong araw na ito, serving is one of our life's purposes. Yung second week, serving is the secret to greatness. Yung third week natin, serving makes you more like Jesus. At yung pang-apat natin panghuli, serving is the highest use
of your time. Amen. Ngayon po, ito po yung ating pag-uusapan. Next slide. Ayan. Yan na rin po yung pinakapamagat natin ngayon pong araw na ito. Serving is one of our life's purposes. Amen. Naniniwala ba kayo na ang paglilingkod ay isang layunin sa iyong buhay? Amen. Kasi minsan, di ba, ang tao, hindi ito yung kanyang yung tao hindi niya alam mo ba kung ano yung purpose mo? Bakit ka kinreate ng Diyos? Alam mo ba yung purpose mo, yung layunin ng iyong buhay dito sa mundo? Kapag hindi mo alam, mai-stress ka, madi-discourage ka lang. Kaya nakita nyo, minsan nakikita natin, nakakapanood tayo, nakakabasa tayo, merong mga tao na kahit nasa kanila na lahat, di ba, mayaman sila, marami na silang mga kayamanan, magaganda, merong maayos na bahay, pero naghahanap pa rin ng kagalakan sa buhay. Hinahanap pa rin nila kung ano ba talaga yung totoong buhay. Ano ba yung layunin ng buhay? Kasi hindi yun alam ng tao eh. Kasi ang alam ng tao, kinreate ako ng Diyos, gagawin ko yung mga bagay, magtatrabaho ako, magpapakayaman ako, gagawin ko yung lahat ng... Hindi eh. Okay yung mga bagay na yung part sa buhay ng tao. Dahil mabubuhay ka rito sa mundo kapag wala yung mga bagay na yan. Pero dapat alamin mo na ang una mong gagawin, bakit ka kinreate ng Diyos, yung life purpose mo, yung maglingkod sa Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. At yung ginagawa mo paglilingkod sa tao, vice versa, yun yung paglilingkod na ginagawa mo rin sa ating Panginoon. Amen? Kaya yun po yung pag-uusapan natin. Sabi nga po ni Kevin Hall, next slide, ang sabi niya, your gift are not about your leadership. Yung talento, kung ano ka man meron. Yung regalo sa it is not about you. Leadership is not about you. And your purpose is not about you. A life of significance, sabi dyan, is about serving those who need your gift, your leadership, and your purpose. Tagalogin po natin. Sabi nga po rito, ang iyong mga regalo o yung iyong mga kaloob ay hindi tungkol sa iyo. Sabi yun, ang iyong pamumuno ay hindi rin tungkol sa iyo. At ang iyong layunin ay hindi rin tungkol sa iyo. Ang buhay na may kahalagahan, note a life of significance, ang buhay na may kahalagahan ay ang paglilingkod. Sabi nga po rito, sa mga nangangailangan ng iyong mga regalo. Yung maglilingkod kasi, baka kasi may gift ang Panginoon sa'yo, nangangailangan yung iba ng iyong paglilingkod. Ano pa? Sabi diyan, ng iyong pamumuno at ng iyong layunin sa buhay. Nangangailangan ng iba. Hindi lang ibig sabihin ng Diyos, hindi lang ibig sabihin ni Kevin Hall, hindi pala. Hindi lang sabi ni Kevin, hindi lang para sa iyo yan. Binigyan ka ng gift ng Diyos, binigyan ka ng leadership mula sa pamuno, at alam mo yung layunin mo, yung layunin ng buhay mo, hindi lang para sa iyo yan. Para din sa iba yan. Ganon yung bond servant. Ganon yung alipin ba? Yung magsaserve ka dun sa iba. Kasi nga, nabanggit kami sa ni Kuya Glenn, na kapag naglilingkod ka sa iba, doon mo mararamdaman yung masaya at yung kagalakan. Tama po ba? Di ba nakita nyo, subukan nyo na maglingkod kayo sa iba, doon mo mararamdaman yung tunay na kagalakan. Hindi yung ginagawa mo lang para sa sarili mo, ibig sabihin yung tumutulong ka sa iba. Mararamdaman natin yung tunay na kagalakan. Amen? Kaya po kaya nga sabi rito, life is not what we can get. It is about what we can give. Ang ganda, di ba? Life, hindi yung bagay, sabi rito, ang buhay daw, sabi rito, hindi daw yung kung ano, yung iyong yung anong makukuha. Sabi rito, ang buhay daw po, sabi rito, life is about what we ang buhay
na sabi nga po rin natin dito, yung tungkol po doon sa layunin ni Pablo sa buhay, bakit siya tinawag ng Panginoon. Sabi nga po nito, nang sabihin ni Pablo na siya ay isang alipin ng Diyos, sinabi niya na siya ay kusang loob na nakatuon sa kanyang sarili sa permanenteng paglilingkod sa Panginoon. Nung sinabi ng Diyos kasi sa kanya yon, dito sa isip ni Pablo, sa puso niya, alam niya ako'y alipin ng Diyos, nakatuon na yung sarili niya to serve others. Diba? Doon na nakatuon. Yun sabi niya nga po rito, diba? Hindi niya lamang alam yung kanyang mission, masaya siya at kusang loob, buong puso at permanenteng nakadoon dito. Dito makita natin, alam ni Paul yung kanyang life purpose. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Sabi niya, sinugo ako. Diba? Binanggit niya isa-isa yung mga bagay na layunin niya, bakit niya sinabing siya ay alipin ng Diyos. Kaya alam niya yung alam niya natin kung para saan tayo. Tinawag tayo ng Diyos, para saan? Para saan niya tayo ginawa? Ito kung ano ang layunin natin sa buhay. Ang layunin natin ay liwalatin at masayahan ng Diyos magpakailanman, at ang layunin iyon ay nagbubunga ng permanenteng kusang pangako na maging natin sa aklat ng mga Titus. Kaya dito hindi natin gaano pang naiintindihan. Bataan medyo ganun pa, no? Pero dapat lubos yung maintindihan, narito ka as a Christian, you know, bakit ka nagsaserve sa Panginoon? Kaya yung pagsalig natin sa Panginoon, pinapahalagahan mo yan. Hindi yan, kasi pag sinabi mo pinapahalagahan, alam mo yung life na yan, pag ang isang bagay pinagpapahalagahan mo, binibigyan mo ng pagtuon yan. Tignan nyo, example natin, huwag na mamakalab, ba? Yung iba sa atin, di ba, pag gusto mo lang dumalo, tsaka ka lang dadaloy. Ganun ba yung pagpapahalaga mo sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. Dapat mahalaga sa iyo yun. Dahil alam mo, you are bond servant of God. Dahil alam mo, naglilingkod sa Panginoon, yung gagawin mo para, diba sabi nga rito, yung binanggit dito, masiyahan ng Diyos eh. Kapag wala ka ba rito, masisiyahan ng Diyos? Siyempre, hindi. Dahil ina-expect ng Diyos, Sunday ngayon, nandito ka. Diba? Kaya pag wala ka rito, hindi matutuwa ang Diyos. Hahanapin ka ng ating Panginoon. Amen? Kaya dito, kaya yung sinasabi ko, di ba? Bilang bond servant, bilang alipin ng ating Panginoon, yung paglilingkod na ginagawa natin, kaya ka nandito ngayon, you are serving God. You are worshiping God, kaya ka nandito. Kaya dapat pahalaga mo yun. Kaya medyo nakatuon tayo doon sa salitang paglilingkod. Dahil yung topic natin ay bond servant. Amen? Next slide. Ang sabi nga po rito, ito yung pinaka-topic natin. How can I serve to fulfill my purpose in life? Paano ba ako maglilingkod at maisakutuparan natin yung layunin ng ating buhay? Ba? Yan po yung pag-uusapan natin. At syempre, titignan natin, magiging basehan natin si Pablo. Para makita natin na alam natin, ginawa na ni Paul eh. Yun na rin yung gagawin po natin. Kasi alam natin, si Paul ay kinonsider niya yung kanyang sarili na alipin ng Panginoon. Amen? Number 1 natin gagawin. Next. Number 1 point, to strengthen the faith of God's elect. Mapatibay, maisulong yung pananampalataya ng mga hinirang ng ating Panginoon. Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi sa Tito 1 verse 1a, mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Kristo, ni Jesucristo, sinugo ako, di ba ito niya yung purpose niya, upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Isa pala sa layunin natin, isa sa purpose na dapat pala ginagawa natin, ay patibayin yung pananampalataya ng kapwa natin mananampalataya. Kasi nakita nyo, kung matibay na yung pananampalataya ng bawat isa, dapat every Sunday nandito tayo. At dapat every Sunday hindi na tayo ganito karami. Mas marami pa tayo rito.
Kaya binabanggit pa yan ni Paul, kasi dumadating talaga sa punto ng mga tao na talagang hindi nagiging matatag yung ating pananampalataya. Kaya sabi niya, ito yung number one purpose ni Paul. Ang number one purpose niya, sabi niya, alipin ako ng Diyos, sinugo ako ng Panginoon, sinugo ako ng Diyos, para yung kapwa ko mananampalataya, mapatibay yung kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Amen? Yun po yung sinasabi niya. Kaya dito makikita natin yung mga bagay niya. Kaya dito, next slide. Paano yung gagawin natin? Sabi rito, how to strengthen the faith of God's elect. Ang sabi po ng 2 Timothy 2:1 verse 2, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap mo rin sa taong may katapatan. Ito po yung gagawin natin. Ito ang mga yung narinig niyo po sa akin, ang sabi diyan, sa harap ng maraming saksi ng mga tao, sabi diyan, sa akin ipinagkataon mo rin sa mga tao, ako'y naniniwala sa inyong katapatan, sabi niyan, may kakayarahang magturo, di ba? Yung mga narinig niyo po rito, dapat sinasabi niyo rin sa iba. Kaya tayo nandito ngayon, nagsaserve ka kay Lord, hindi lang para sa sarili mo. Amen, naintindihan niyo po? Kaya ka nag-church, hindi lang para sa sarili mo. Ang sabi ni Paul kay Timothy, yung mga naririnig mo sa akin, sabihin mo din sa iba. Di ba? Katulad yan, at pinili ng Diyos. Tumiba. Sabihin yan, tamo, next Sunday, hindi kayo next Sunday, tamo, lahat dito, lahat ng nandito ngayon, Paul, pati ba patibayan mo yung pananampalataya, ano gawin mo? Sabi niya, yung mga narinig mo, sabihin mo sa kanila. Diba? Yun yung isang purpose natin bilang bondservant ng ating Panginoon. Ano po yung mga isyu? That Jesus died for our sin and resting in His promise to us. Ibig sabihin pala ng saving, pag ituturo raw natin, yung pananampalatayang nagliligtas. Kasi yung pananampalatayang nagliligtas, yung totoong pananampalataya. Diba sabi niyan, na naniniwala ka, nananampalataya ka, na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. At meron siyang pangako para sa atin. Diba kaya it is saving faith, it is regard to salvation. Diba? May kaugnayan to sa salvation na ating pinag-uusapan. Sabi nga nito, saving faith is actively trusting God for salvation. Kaya dapat ituro natin ito doon sa kapwa natin mananampalataya. Ano daw yung mga ituturo natin? Next slide. Ano ba yung mga saving faith? Una, yung love of God. Kasi yung iba hindi nila naintindihan yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kung naintindihan nyo lang, every Sunday nandito ka. Dapat malagong-malago ka ng mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Nakita nyo, nung makasalanan pa tayo, si Christ namatay para sa atin. Yun yung love ng Diyos sa atin. Kasi kung alam mo lang lagi yon, kung maaalala mo lang lagi yon, kung mare-remind mo lang lagi yon, kapatid, every Sunday nandito ka. At maghahanap ka lagi, ano pa ba yung gagawin ko para maluwalhati ko ang ating para mapaglingkuran ko ng gusto ang aking Panginoon.
ang ating Diyos. Diba? Kaya dito sabi diyan, pinatutayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Dapat ito, di ba? Isineshare natin ito, di ba? Ngayon, isineshare ko sa inyo, pag ito, yung ibang mga tao na wala rito, o yung kakilala natin, dapat ibahagi rin natin yan. Yun yung gagawin po natin. Ikaw na nakarinig na itong mga bagay. Next slide. Ang sabi pa niyan, yung love of God pa rin. Ito, paborito natin version. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Nakita niyo ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Hindi lang para doon sa mga nasa kawan. Diba? Para sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan para sa lahat. Pero kinakailangan, ano ka? Sasampalataya ka. Diba? Binigyan ng pagkakataon ng Diyos ang lahat ng tao. Dapat maintindihan natin yan at maunawa natin, maibahagi natin sa iba. Kapatid, ang Diyos, mahal na mahal tayo niyan. Binigyan tayo ng pagkakataon. Isipin mo yung paglilingkod na ginagawa mo sa Diyos, di ba? Pahalagahan mo yan. Di ba? Pahalagahan mo, dapat pahalaga mo yung ginagawang paglilingkod. Ibig sabihin na pahalagahan, ba? Pag may isang bagay na pinapahalagahan ka, ano ba ginagawa natin? Talagang iniingatan natin yan. Halimbawa, meron kang nabiling sapatos, meron kang nabiling damit. Alam mo talagang na treasure sa'yo yan, papahalagahan mo yan eh. Diba? Talagang lilinisin mo yan, baka pag naputikan lang ng konti, pahid ka kaagad. Ang paglilingkod sa ganun, ang paglilingkod sa Diyos, dapat ganun din yung gagawin natin. Yung papahalagan, kasi nga, bond servant ka, serving natin. Kaya nga yung ginagawa natin, pag narinig natin dito, sasabihin mo sa iba, ibig sabihin, naglilingkod ka dun sa iba, hindi lang para sa atin. Amen? Kaya ngayon, narinig mo yon, i-share mo rin dun sa iba, sabi ni Pablo kay Timothy. Amen? Pangalawa, sabi pa niyan, next slide. Sabi diyan, salvation is through His name. Di ba? Na maipaalala natin sa kanila, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sa pangalan niya lang. Sabi ng Gawa 4:11-12, itong si Jesus, ang bato na itinakwil niyong mga tagapagtayo, ang siya naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino pa man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao sa ating kaliligtas. Diba? Yung iba kasi hindi nila naiintindihan na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ating kaliligtas. Diba? Kaya minsan ganun ang nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Next slide, pangatlo. Sabi diyan, only through faith in Christ we save. Diba? Sabi diyan, sapagkat ang dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos. Di ba? Yung pananampalataya mo, di ba, yun yung nagligtas sa'yo. Kaya ka narito, di ba, sabi gano'n, kaya ka narito, hindi yan dahil sa iyong gawa. Kaya ka nakakapag-pray, hindi yan dahil sa iyong gawa. Sabi ni Paul sa Ephesians, di ba, para walang mapaglaki ang sino man, di ba, sabi niya dyan, at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang mapagmamalaki ang sino man. Hindi mo masasabi na, Pastor, Lord, every Sunday nandito ako sa church. Every Sunday, Lord, nakikinig ako ng maayos. Every Sunday, Lord, nagbibigay ako ng aking offering, ng tithes. Pag prayer meeting, uma-attend ako. Nagbabasa ako na tumutulong. Hindi mo pwede masabi yan. Yung ginagawa mo yung bunga ng iyong pananampalataya yun. Dahil nanampalataya kay Kristo, yung lahat ng ginagawa mo, nagkakaroon ng ano yun? Nagkakaroon ng action yun. Yung salitang faith, di ba? Kasi tayo, yung ating statement of faith natin, we save by faith alone. Wala tayong works. Di ba? Hindi yung mabubuting gawa ang magsasave sa atin. Ang magsasave sa atin yung ating ba? Yun yung minsan na dapat maipaunawa sa bawat mananampalataya na ito na maituro natin yung saving faith. Ito kasi kapag alam ng mga tao, pag alam ng bawat mananampalataya, itong mga bagay nito, mananatiling siseryosohin niya po yung paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, napakinggan natin yan, dapat ibinabahagi natin sa iba. Ikaw yung unang matututo, then sa iba ibabahagi natin yung mga bagay na yan. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen. Number 2 na, how to strengthen the faith of God's elect. Yung una, teach us saving faith of God's elect. Pangalawa, teach to exercise our faith. Kayo po ba, ipinamumuhin niyo yung iyong pananampalataya? Okay, nandito kayo, naipamuhay, merong number 1. Naipamuhay natin yung ating pananampalataya. Basahin muna natin yung talata. Ang sabi ng 2 Korinto 13:5,
Sabi, subukin ninyo ang sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Sa simula pa lang ng talata, no, sa Corinthians, binabanggit na ni Pablo subukin niyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Ibig sabihin, meron talagang mga mananampalataya, hindi nila ipinamumuhay yung pananampalataya na sinabi nila si Kristo ang kanyang Diyos, si Kristo ang kanyang Panginoon, si Kristo ang kanyang tagapagligtas, di ba? Si Kristo yung namatay at muling nabuhay. Yun yung pananampalataya mo. Ipinamumuhay mo ba yon? Kasi kung ipinamumuhay mo yon, sinusunod mo yung mga utos ng ating Panginoon. Kaya dito sabi nga po rito, suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba nyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Kaya dito makita natin, ito po yung bagay na ituturo natin, isa pa yung pagsaserve natin sa iba, ito pa yung ituturo natin, na ituro natin, paano ba natin ipapamuhay yung ating pananampalataya? Next slide. Number 1, enjoy fellowship with Christ and His redeemed people. Maging masaya. Kayo ba'y masaya pag nandito kayo? Masaya ba kayo pag nasa cell group kayo? Masaya ba kayo pag nananalangin kayo? Kasi pag ganun po, ini-exercise po natin yung ating pananampalataya. At masaya rin ba kayo pag nakita mo yung katabi mo? Sabi dyan, di ba? Enjoy fellowship with Christ and His redeemed people, yung kanyang mga tinubos. Dapat ganun po, masaya kayo. Di ba? Hindi yung pagpasok mo pa lang sa pinto, ako si sister, nakita ko na naman. Pahangit na naman yung linggo ko to. Di ba? Dapat hindi ganun Si brother, nandyan na naman, di ba? Kinakailangan, pag nakita mo yung kadba, pagpasok pa lang sa pintuan, masayang-masaya ka na. Oy, brother, sister, di ba? Nawala na kasi yung natin, no? Yung ganyan na ng kamay, ang tawag ito, pag di ba? Parang kasi nagkaroon ng pandemya, kaya nawala yung natin Di ba? Yung pagkatapos ng gawain, kinakamusta natin, di ba? Meron pa nga tayong mga hug, di ba? Nawala. Dapat ganun po yun Kasi yung ganung bagay, ini-exercise mo yung iyong faith. Yung kapwa mo tinubos, di ba? Yung kapwa mo mananampalataya, dapat masaya ka dyan. Amen? Kasi, yun di ba, kaya dapat na kahit na sino makatabi mo dyan, di ba? Magiging masaya ka dyan. Hindi ka mamimili ng katabi. Amen? Kaya tignan mo yan sa sunod, dapat, yan ba gusto mong katabi ulit? Dapat yan pa rin. Kung gusto na, di ba? Maging masaya tayo. Pangalawa, given na yan, di ba? Next, wag mo na, kuya. Doon para muna. Obedient to God's word, di ba? Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Doon mo ma-exercise yan. Di ba? Yung lahat ng napapakinggan, lahat ng binabasa, gagawin natin yan. Di ba? Kaya dapat i-share natin yan sa iba na ito para maging matatag yung ating pananampalataya, di ba? Para makapaglingkod tayo sa iba. Yung mga iba kasi hindi alam yung ganito, paano ipamumuhay yung kanilang faith Yung narinig mo ngayon, i-share mo doon sa iba. Pangatlo, your life characterized by doing what is right. Kayo po ba, alam niyo po ba yung mga mabuti at masama? Malalaki na po tayo. Siguro yung batang lang yun ang hindi nakakaalam ng mabuti at masama. Pero lahat po tayo, alam na natin yan. Di ba? Okay lang po yun, Ay. Ginawa ko, okay lang po yun. Di ba? Kasi lahat po tayo, meron na ba? Nag-aaral na tayo lahat. Kaya dapat ang ginagawa natin, di ba? Alam natin, your life characterized by doing what is right. Gano'n mo ipinamumuhay ang iyong pananampalataya. Nakita mo kasi hindi alam ng bata yun, Kita mo, tinuturo natin tuloy-tuloy. Kasi hindi niya pa alam ka talaga yun. Pero kayo, dahil kayo, alam niyo na po yun. Kaya dapat, kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, yun yung gagawin. Gano'n mo ipinamumuhay yung iyong pananampalataya. Sabihin mo din sa iba, ituro mo rin sa iba yun. Ganun pala yun. Dapat ganun nga. Para yun yung tinasabi natin na yung nagsiserve ka sa iba, hindi lang para sa iyo yun. Yung naririnig mo ngayon, hindi lang para sa iyo yun, Tandaan po natin. Kaya ka nandito sa loob, para i-share mo rin sa iba yan. Yun yung isa sa life purpose mo. Di ba? Kasi, pag ganun yung self-service ka, kaya ka nandito, gusto mo na maligtas ka, okay lang. Pero hindi, di ba? We are saved to serve others. We are to serve others and to save others. Di ba? Tayo po ay naligtas para magligtas ng iba. Tayo ay naligtas para maglingkod sa iba.
Diba? Hindi ka naligtas para sa sarili mo lang. Na ikaw lang yung mapupula. Hindi. Kaya nga, bond-servant tayo eh. Magsaserve tayo sa iba. Kaya yung mga narito, itong pinakikindan natin ngayon, itong ginagawa natin ngayon, i-share natin sa iba yan. Number 4, you seek to maintain a pure life. Amen? What is pure life? Malinis na buhay. Ano ba maruming buhay ng mga kabataan? Di ba? Ano ba? Di ba? Siyempre, yung mga bisyo natin, at siyempre, yung panonood natin ng mga pornography, di ba? Alam natin, number 1 ng Pilipinas dyan eh. Hello? Di ba? Number 1 ng Pilipinas. Yung panonood, di ba? Pero dapat, ituro mo kapatid, di ba? Di ba umatin ka ng church? Ba't nanonood ka niyan? Dapat ganun. Di ba hindi tama yan? Di ba masama yan? Di ba? Ganun dapat. Kaya nga, di ba, yun yung ano eh, yung paglilingkod mo doon sa mga hinirang ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, hindi tama yung ganyan, di ba? Hindi mo siya kinukundina. Uy, mai-impyerno ka, hindi. Sasabihin mo lang sa Kanya, ito yung tama. Kasi ito yung malinis na pumumuhay. Di ba? Hindi natin kailangan, kasi yung panonood niyan, hindi yan pahagi ng mga mananampalataya ng Diyos. Ano matututunan mo doon? Sige, yung mga nanonood noon. Matutuwa ba ang Diyos kapag nanonood ka noon? Ma-share mo ba sa iba? Uy, ganito yung ginawa ng ano. Oh, ganun ba yun? Matututuin? No. Kaya nga tawag yan, to seek to maintain a pure life. Malinis na buhay. Yun yung Christian. Yun yung serving God. Amen. Siguro nare-realize ng ibang mga kabata, maraming lalaki rito. Ay, ganun pala yun. Mag-iisip na ngayon, magbo-born again pa kaya ako? Di ba? Siguro nag-iisip na iba, magbo-born again pa kaya? Magsaserve pa ba ako sa Panginoon? Ganyan pala yan. Hindi na ako makakapanood. Yun talaga eh. Di ba yung mga topic natin, una, do not love the world. Di ba? We are separated by God. Sineparate tayo ng Diyos. Iba yung ginagawa natin at iba yung ginagawa ng mundo. Kaya dapat, you seek to maintain a pure life. Teach to exercise yung faith. Kasi yun yung ipinamumuhay mo, yung iyong pananampalataya. Yung ating pananampalataya. At panguli, you demonstrate love for another Christian. Di ba? To other Christian. Magpakita tayo ng pagmamahal. Doon hindi lang tayo rito, sabi dyan, for other Christian, yung iba pang mga Kristiyano. Yung ibang muna tayo, magpakita tayo ng pagmamahal sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung una natin. Paano natin ma-strengthen ang faith ng mga hinirang ng ating Panginoon. Pangalawa, paano natin yung fulfill, yung purpose natin. Yung unang purpose to strengthen. Pangalawa, paano natin yung ma-fulfill yung life's purpose natin? To expand their knowledge of the truth about godly living. Mapalawak natin yung kaalaman sa katotohanan tungo sa makabudiyos na pamumuhay. Yun yung pangalawang purpose na ginawa ni Paul. At yun din po yung gagawin natin. Basahin po natin. Ang sabi diyan, mula kay Pablo, Tito 1 verse 1b. Mula kay Tito, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at kanilang malaman ng katotohanan ng aakay sa kabanalan. Amen. Dito, ang pangalawa natin dito, yung mapalawak natin yung kaalaman natin, yung kaalaman ng katotohanan na nag-aakay patungo sa kabanalan. Ba, medyo malalim yung yung pangalawang binanggit ni Paul eh. Sabi ni Paul, yung pangalawang purpose ko, kinakailangan daw mapalawak, malaman yung katotohanan ng aakay sa kabanalan. Ano ba iyon? Ano ba yung pag-uusapan natin na iyon? Amen. Sabi nga po rito, next slide. Sabi dyan, Paul's purpose was to produce a sanctifying knowledge among God's people. Ano po yung sanctifying knowledge? Sabi rito, ang layunin ni Pablo ay makapagbigay, magpakita ng isang nagpapabanal na kaalaman sa gitna ng bayan ng Diyos. Kasi po, yung sanctifying, ibigay nagpapabanal na kaalaman. At itong knowledge of truth, meron tong kaugnayan pagdating doon sa ating kaligtasan. Sabi nga po rito, ang kaligtasan ay malinaw na nag-uugnay pagdating sa kaalaman ng katotohanan. Bakit? Sabi rito, ang isang tao ay hindi maliligtas
Maliban na kahit isang pangunawa kung sino si Jesus at kung ano niyang kinagawa upang maligtas tayo. Kapag hindi mo kilala si Kristo, at hindi mo alam yung mga ginagawa niya, hindi mo malalaman yung, paano mong masasabi na alam mo yung katotohanan, yung kaalaman sa katotohanan, kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Kristo. Kasi kaya nga ikaw nagkaroon ng kaligtasan, kilala mo siya, tinanggap mo siya bilang Panginoon. Amen. Dito, mamaya unti-unti lang, medyo malalim lang, mamaya unti-unti maintindihan natin, ano ba yung sinasabi ni Paul na mag-aakay sa kabanalan? Amen? Next slide, kuya. Ang sabi na, dito makita natin, sa 1 Timothy 2:1-4, dito natin makikita, ito yung sinasabi ni Paul na magpapalawak sa katotohanan ng kaalaman, pag-akay patungo doon sa kabanalan na pumumuhay. Una sa lahat, sabi ni Paul kay Timothy, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para saan? Sa lahat ng tao. Binigyan ko dyan ng pinaka-highlight, yung word na sa lahat ng tao. Walang, ba? Walang ipinipili ang Diyos. Di ba? Nung sinabi ni Paul yan. Next slide. Sabi niya, idalangin ninyo ang mga hari. Sino ba yung tinuturing nating hari dito sa Pilipinas? Yung ating Pangulo. Kaya nakita nyo, tayo'y nananalangin sa ating Pangulo, doon sa ating prayer meeting, sa ating prayer warrior. Sabi dyan, yung mga may kapangyarihan. Sino yung may kapangyarihan? Yung ating mga cabinet secretary, yung ating mga kapulisan, yung ating mga law enforcer. Diba? Tayo'y makakapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Sabi dyan, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nakita natin, kapag ginagawa pala natin yung nananalangin tayo sa ibang tao, ano sabi dyan? Yun daw ay mabuti at nakalulugod sa Diyos. Next, ang sabi dyan, next slide. Iibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at, ayan, makaalam ng katotohanan ito. Yung pala yung knowledge of truth, nagtutungo o naglilid para ikaw ay may pamuhay na may kabanalan. Ano po yun? Una, next slide, panalangin sa lahat ng tao. Kapag nananalangin ka pala, kayo po ba pinapanalangin nyo yung lahat ng tao? O kayo lang? O yung pamilya nyo lang? Ibig sabihin, kahit yung ibang tao, pinapanalangin natin. Di ba kaya nga sa prayer meeting natin, kasama yung Pangulo eh. Kasama yung pangalawang Pangulo, yung mga cabinet secretary, yung mga kapulisan, yung mga sundalo, yung mga Coast Guard, si Chairman Diana Espinosa, yung kanyang mga kagawad, yung ating mayora, kahit wala pa yung SAP, di ba, pinapanalangin natin. Amen? Mga kabataan, kahit wala pa yung SAP, ipanalangin niyo si mayora. Amen? Kahit late mag-announce ng classes, ipanalangin niyo pa rin si mayora. Amen? Kasi kasalukuyang natutulog pa. Amen? Kaya dito makikita natin, di ba, yung pray for all people, kasi, nananalangin ka sa ibang tao, ibig sabihin, meron ka ba? Nakita mo kapag nananalangin, nagko-concern ka dun sa iba. At kapag nagko-concern ka sa iba, dapat, makikita mo, ikaw na nagko-concern sa iba, ikaw na magsaserve sa iba, dapat, meron kang maka-Diyos na pamumuhay. Nagko-concern ka ng magandang buhay ng iba, dapat ikaw ganun din. Kaya pag ginagawa mo pala yun yung truth of knowledge na minsan hindi natin alam, bakit ba kinakailangan ipanalangin pa yung ibang tao? Pabayaan mo na, hindi. Alam mo ba, yun yung magtutulak sa'yo na makapamuhay ng may kabanalan. Bakit? Na maka-Diyos na pamumuhay. Bakit? Kasi nga, gusto mo yung taong yun, maging maganda yung buhay, dapat ikaw rin, magiging motivation mo rin sa life mo yun. Dapat ako ganito rin kung ipinapanalangin ko nga sila eh. Nagko-concern ako sa kanila di ba? Kaya nga yung bond serving other, na kahit yung ibang tao, hindi mo kakilala, hindi naman tayo kakilala ng di ba? Kilala ba tayo ng ating Pangulo? Hindi naman tayo kakilala eh. Kilala ka ba ng mga matataas na pulis? Hindi tayo kakilala, pero pinagpe-pray natin sila. Hindi lang natin sila pinagpe-pray, soul winning among all people. Di ba, ang sabi ng talata, balik mo nga sa konti sa taas, kapatid. Balik mo lang ng konti. Di ba yan? Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas. Sige, balik mo na. Di ba?
Lahat ng tao. Kaya dito makita natin, huwag tayong mamimili ng mga tao na ating shesheran o ipapanalo kay Kristo. Diba? Pag nakita natin, huwag yan, mga ano yan. Yung mga gangster yan, huwag tayo dyan. Delikado tayo dyan. Hindi. Diba? Pag mga, huwag natin, bukang hindi maganda yung tabas ng mukha, huwag natin, huwag natin ipanalo, huwag natin i-OBE yan. Mamimili lang tayo, yan, medyo maayos manamit, medyo maganda, medyo gwapo, yan. Share natin ang ano. Di ba? Hindi ganon. Dapat ang soul winning among all people. At saka nakita nyo paano magiging makakapamuhay ka patungo doon sa makadiyos ng pamuhay? Kasi kapag ikaw ay nagso-soul win, dapat ikaw, example ka rin. Kaya ang gagawin mo, ang sa sarili mo ikaw, gugustuhin mo rin sa sarili mo na dapat meron kang pure life. Yung ipinamumuhay mo yung pananampalataya, ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung malinis na pamumuhay, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kaya makita nyo, di ba? Yung iyong buhay, nakita mo, yung nalaman mo yung katotohanan na kinakailangan pala mag-pray ng mga tao, kinakailangan pala mag-soul will ng mga tao, yung buhay mo ngayon, nakita mo po, natutungo doon sa makadiyos na pamumuhay. Dahil ginagawa mo lang yun sa ibang tao. Yun yung sinabi ni Paul na truth of knowledge. Na hindi natin, ako, ngayon ko hindi lang naiintindihan yung bagay na bakit ba? Kinakailangan yung ipanalangin, di ba? Yung pala yung sinasabi ng truth of knowledge ni Paul. Amen? At yung panguli, helping everyone in need. Di ba? Yung makatulong tayo sa pangangailangan ng iba. Di ba? Kaya, di ba, pag magtutulong tayo, huwag tayong mamimili ng tutulungan. Minsan, di ba, ang mentality natin, pag tumulong tayo, dapat merong balik. Hindi ganun. Hindi ka bond servant. Ang bond servant nga, di ba, nagtatrabaho ng kahit walang bayad. Nagtatrabaho lang walang bayad. Kaya ikaw, pag tutulong ka sa iba, huwag kang mag-expect na may balik. Di ba? Kaya yung pagtulong natin, huwag kang mamimili ng tutulungan. Ay, ito lang yung tulungan natin kasi mayroong mga nagawa sa atin ito. Ay, ito lang yung tulungan natin. Di ba? Kasi ito yun lang yung mga pumunta sa church eh. Yung hindi ganun. Lahat dapat tinutulungan natin. Huwag tayong mamimili. Di ba? Kaya lang, doon sa abot ng makakaya lang natin. Di ba? Katulad yan, pag nag-mission ministry tayo, yung kila Ate Joy, di ba? Yung mga padyak, di ba? Yung dati, yung mga homeless, di ba? Hindi tayo namimili ng binibigyan. Namimili ba kayo, Clint? Si Clint. Di ba? Hindi tayo namimili. But tinitignan natin yung mga tao na nag-needy, di ba? Ganun po tayo. Amen? Kaya nakita nyo, di ba? Pag ginagawa mo yung bagay na hindi mo nakita, di ba, ano napipiling nyo kapag tumutulong ko sa iba? Masaya. Di ba? Kaya nakita nyo, yung serving others, masaya yun. Kaya dito makita natin, yung nagsiserve ka sa iba, ano nakita natin? Yung godly living na, di ba? True godly living. Nakakakuha natin na iniisip mo na dapat ganito ako. Kung ako na gusto kong tumulong sa iba, di ba, dapat yung life ko, hindi katulad ng mga, dapat meron kang malinis na pamumuhay. O sabi rito, yung makadiyos na pamumuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung pangalawa natin, na layunin natin sa buhay. Dapat mapalawak natin yung kaalaman tungkol po doon sa, patungo doon sa makadiyos na pamumuhay. Last, ano yung last na purpose ni Christ? Ni Paul? Para mapulfill yung kanyang life purpose, to give them the hope of eternal life. Mabigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Amen? Sabi diyan, upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, nagbago pa nagsimula ang mga panahon, ay ipinangako na ng Diyos ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Amen? Dito sa panghuli po natin, ang isa sa mga purpose na gagawin po natin, na dun sa walang hanggan para sa atin, sa ating mga sumampalataya sa ating Panginoon. Ipakita muna natin isa-isa. Number 1, sabi dyan, God promised hope of eternal life. Nangako ba ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa atin?
Doon lang po sa mga sumampalataya, Ang sabi diyan na unang Juan 5:13, isinusulat ko to sa inyo upang malaman nyo na kayong may buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kapatid, ikaw na narito sa loob ng church, ikaw na nanonood sa tahanan, kapag ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Kristo, may pangako ang Diyos sa iyo. May pangako ang Diyos sa akin. May pangako ang Diyos sa atin. Ano yung pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Diba? Pangalawa, next, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Amen. Kayo po ba nagsisinungaling? Ang Diyos hindi. Amen. Sabi diyan, nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Bakit natin binigay ito? Kasi yung pangako niya, sinabi niya, yung sinabi niya, ang sumampalataya kay Kristo ay mayroong pag-asa na buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Doon sa mga nating kalilimutan yung ating ng
sabihin natin yung napapakinggan natin sa ibang tao, kahit kanino, kahit saan, marami, mas maginam. At sabi pa ni Pastor Rick Warren, next slide, faithful servant never retire. You can retire from your career, but you'll never retire from serving God. Kapatid, habang tayo'y nabubuhay, walang retirement. Sa gobyerno, merong retirement. Ilang years of service? 35, sabi ni Pastora. Pag naka 35 years of service ka na sa government, pwede ka na mag-retire. Sa Diyos, hindi po. Ang sabi ni Pastor Rick Warren, yung faithful na servant, sabi yan, never retire, hindi yan nagre-retire. Kapatid, habang nakakakita ka pa, kahit puti na ang iyong buhok, habang nakakalakad ka pa, habang buo pa lahat yung iyong ngipin, habang nakaririnig ka pa, di ba? Habang nakalalakad ka pa, maglingkod ka sa Panginoon. Kahit matagal, di ba? Ilang taon ka man narito, walang ano yan. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon habang may hininga ka. Wala yang retired. Yung sabi mo, Pastor, pwede bang magpahinga na ako? Tagal-tagal ko nang nagsisimba sa church eh. Nakaka 30 years na ako nagsisimba. Parang hindi. Wala po. Hanggat humihinga ka pa, maglilingkod tayo sa Panginoon. Diba? At yung paglilingkod natin sa Panginoon, ginagawa rin natin paglilingkod sa ibang tao. Amen? Last verse. Ang sabi po ng Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao, si Jesucristo po yun, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Alam niyo po, dapat yung mga taong gobyerno, dapat maging nila to eh. Kasi pag sinabing taong gobyerno, from barangay level to the president, lahat po yan dapat service yan paglilingkod. Dapat yan sila yung maglilingkod sa atin. Hindi tayo yung maglilingkod sa kanila. Ang problema, baligtad eh, no? Tayo yung sa kanila eh. Tapos pag nagbibigay sila, pinagmamalaki pa nila, hindi naman nila pera yon. Pera ng taong bayan. Trabaho mo talaga yon na maglingkod ka doon sa constituent mo. Di ba? Kaya nga si Christ, sabi niya, si Kristo pumunta rito sa lupa, hindi para paglingkuran. Para sabi diyan, para maglingkod at mag-alay ng kami para saan? Sa ikatutubos ng marami. Kapatid, kaya nga narito tayo ngayon eh. Yung ginawa ni Christ, di ba nandito sa lupa, pinaglilingkuran ba siya? Hindi. Siya yung naglilingkod sa atin. Ayaw ni Christ na inaano siya. Pinepray siya. Siya yung naglilingkod sa mga tao, nangangaral siya. Kaya nakita nyo, nakarating sa atin yung kanya pa, di ba? Sa ikatutubos ng marami, nakarating sa atin. Kaya nga tayo rin po maglilingkod dun sa iba. Di ba? Kaya sabi ko nga, niligtas ka para magligtas ka ng iba. Niligtas ka ng Diyos para maglingkod ka rin sa iba. Hindi yung ikaw yung paglilingkuran. Amen? Yung tayo yung maglilingkod sa ibang tao, napakasaya na naglilingkod sa ibang tao. Amen? Gawin nyo po yan. Makikita nyo yung kagalakan na ikaw ay nag-serve doon sa ibang tao. Amen? Kaya nga makita natin mga kapatid, yung po yung unang series message natin. Diba? Serving is our life purpose. Ito po yung layunin ng ating buhay. Yung ginagawa natin ngayon, para lang dito sa lupa lahat yan. Gagawin pa rin natin yan. Pero hindi yan yung pinakalayunin ng buhay mo. Na magpakayaman ka, di ba? Na gawin mo yung lahat, di ba? Na gusto mo na magkaroon ka ng maraming. Hindi yan yung pinakalayunin. Ibibigay ng Diyos yan kung ibibigay ng Diyos yan. Magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng magandang negosyo, magkaroon ka ng mga iba't ibang alahas, appliances, magkaroon ka ng magandang asawa, nagwapong asawa, ibibigay ng Diyos yan, ibibigay ng Diyos yan. Pero hindi yan yung life purpose mo. Ang life purpose natin, to serve God. Diba? To serve God, dahil yung paglilingkod mo sa Diyos, ay pagsamba mo na rin po yon sa ating Panginoon. Amen? Ayaw po lahat ay tumayo. Amen?
Purihin ng Panginoon. Mayroon po ba tayong natutunan? Amen. Alam niyo po, ang isa sa layunin natin dito sa ating serye, ang bawat isa sa atin ay maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo yung mga kabataan na nandito, kasi alam naman natin ang kabataan, ang isipan niyan hindi pa talaga nakatuon para sa paglilingkod sa Diyos. Ang isipan niyan, paano ba ako magsasaya, paano ako maglalaro, hindi naman masama po yun. Diba? Ang isipan niyan, paano ba yung liligawan ko, paano ba yung, di ba? Ayun na yung mga isipan niyan eh. Ang mga kabataan, nakaganon pa eh. Medyo nandun pa sa level ng ganon eh. Okay naman yan, bahagi ng buhay yan. Pero tandaan nyo kapatid, mga kabataan, hindi po yan yung life purpose. Kasi yung iniisip mo dito lang yan. Yung life purpose hanggang sa langit, madadala mo yun. Yung paglilingkod mo sa iba. Gawin mo yung mga bagay na yan, pero huwag mo kakalimutan yung paglilingkod mo sa Diyos. Ano yung ibig ko sabihin? Alam mo na dapat every Sunday naririto ka. Diba? Alam mo dapat yung ginagawa mo bilang servant ng ating Panginoon. Yung ginawa natin kanina, di ba? Yung mga narinig mo rito, sabihin mo rin sa iba. Kasi hindi nila alam yung mga bagay na yan eh. Yun yung purpose natin. Amen? Kaya nga po mga kapatid, maging seryoso tayo sa paglilingkod natin. Di ba? Dapat tayo ipapasok doon sa sitwasyon ng ating buhay na sinisiguro natin na yung bawat galaw natin ay kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kasi gano'n ang nangyayari, hindi tayo nagiging seryoso. Kaya niya nakita niyo yung iba, iba hindi na tumatagal, hindi mo, pagdating ng araw, hindi mo na makikita sa church. Diba? Yung iba makikita mo, magugulat ka lang, naku, nag-asawa na pala. Kasi, magugulat ka na lang, nag-asawa na pala. Diba? Magugulat ka na lang, iba na yung tinatakbong buhay. Bakit? Hindi seryoso eh. Pero pag siniseryoso nyo yung paglilingkod sa Panginoon, pinapahalaga nyo, tinetreasure nyo, naku, hindi mangyayari mga ganang bagay. Papahalagahan mo yung bawat ginagawa mo dito sa ating Panginoon. Amen? Tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti nyo, Lord, sa aming mga buhay. Lord, sa gabing ito, Panginoon, maraming pong salamat, Lord. I know, Lord, lahat ng anak mo na narito at nakarinig, at Lord, yung mga nasa kanilang mga tahanan, thank you, Lord, na this series message at yung mensahe namin ngayon, Lord, naintindihan namin, Lord, bakit mo kami nilikha, bakit kami naging bahagi ng mundong ito. Ang layunin ng aming buhay, ikaw po ay aming paglingkuran. At Lord, yung paglilingkod namin sa inyo, ay yung maglilingkod din kami sa ibang tao. Tulungan mo, Lord, na isa puso namin ang lahat ng ito. Especially, Lord, yung mga kabataan namin, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Itong bagay na napakinggan, Lord, ilagay nila sa kanilang puso na hayaan nila na ito ay mamunga para previous sa mga susunod na taon, sa mga susunod na araw, maintindihan nila yung kahit na meron kami
tutulungan niyo at isa, Panginoon, na unti lahat. Sa araw nito, mula po dyan muli sa inyong trono, sa kalangitan, O Diyos, yun nawang ibuhos, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming, Panginoon, na proteksyon sa aming araw-araw na ginagawa. Pakaingatan mo kami, Panginoon. Lord, i-bless mo, Lord, yung aming mga source of income. Lord, bigyan mo po, Lord, yung mga walang trabaho ng kanilang mga trabaho. Lord, yung merong mga trabaho, Lord, ma-regular sa trabaho, ma-promote sa kanilang mga hanap buhay. Yung mga nagne-negosyo, Lord, tulungan mo, Lord, maging matagumpay yung kanilang mga negosyo. Yung mga kabataan namin na mga nag-aaral, Panginoon, maging maayos yung kanilang pag-aaral, walang babagsak sa kanila, Panginoon. Lord, magiging maganda yung kanilang mga grades, Panginoon. Magiging mabuting mga anak sila, Lord, at magiging mabuting mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan, Panginoon. Lord, i-bless mo, Lord, yung aming mga kabataan, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, inihiling din namin, Panginoon, makita namin, Lord, ang iyong mukha, Panginoon. Itaas mo ang iyong mukha sa amin, maramdaman namin, Lord, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon. At Lord, ingatan mo po kami ngayon at magpakailanman. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos at God po sa inyong lahat.